Grabe ang init ng tensyon sa mundo ng politika. Nag-ugat ang kontrobersya sa matinding banggaan ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at Presidential Communication Office Undersecretary Claire Castro dahil sa kasong libel. Parehong nagbabadya ng matinding laban ang dalawang kampo na may hinihinging danyos na umaabot sa halagang ₱250,000. Alamin ang buong kwento at ang mga dahilan sa likod ng napapanahong alitang ito na nakakaapekto sa reputasyon at integridad ng bawat isa. The Philippines Showbiz List presents Claire Castro at Leandro Levistes, pataasan ng presyo ng integridad sa kasong libel. Leandro filed 110 million pesos libel raps against Claire. Sumiklab ang tensyon sa pagitan ng Batangas representative na si Leandro Leviste at Palace Press Officer Undersecretary na si Claire Castro matapos magsampa ng kasong libel si Leandro sa Balayan Regional Trial Court noong January 2026. Humihingi si Leandro ng kabuuang 110 million pesos bilang danyos kaugnay ng umano'y mapanirang pahayag laban sa kanya. Ayon kay Leandro, paulit-ulit umanong ipinahayag ni Claire sa kanyang mga vlog na pinagbili niya ang isang kumpanyang may prangkisa. Isang aligasyong mariin niyang itinanggi. Binigyang diin ni Leandro na walang katotohanan ang nasabing paratang at wala siyang isinagawang bentahan ng kumpanyang may prangkisa. Dagdag pa niya, nagdulot umano ng kalituhan at pinsala sa reputasyon hindi lamang sa kanya kundi maging sa sektor ng negosyo ang mga ganitong pahayag. Sa halip anya na mapagtuunan ng pansin ang mahahalagang usapin ng bansa tulad ng issue sa flood control at mataas na singil sa kuryente, na ililihis ang usapin sa mga personal na akusasyon. Iginiit din ni Leandro na layunin ng kanyang paghahain ng kaso na linawin ang katotohanan at hindi para manakit ng sinuman. Ipinaliwanag ni Leandro na ang Solar Philippines ay isang holding company para sa SP New Energy Corporation at Solar para sa Bayan Corporation. Mga kumpanyang siya mismo ang nagtatag. Nilinaw rin niya na ang pinataw na multa ng Department of Energy ay para sa SPNEC at hindi sa Solar Philippines. Samantala, ang Solar para sa Bayan Corporation na may congressional franchise ay tumigil na sa operasyon noong 2022 dahil sa kakulangan ng permit at iba pang hamon. Kabilang ang mga issue sa electric cooperatives. Nauna nang naibenta ni Leandro ang shares ng SPNEC na nagkakahalaga ng 22.259 billion pesos sa Meralco Power Gen Corp. Sa pamamagitan ng renewable energy arm nitong MGen Renewables mula 2023 hanggang 2025. Giit niya, ang kumpanyang ito ay hiwalay sa may prangkisa kaya wala siyang nilabag na batas. Sa panig ni Claire, sinabi niyang bagamat wala pa siyang natatanggap na kopya ng reklamo, nakikita niya ang hakbang na ito bilang pagtatangkang patahimikin siya sa pagtalakay sa issue ng Solar Philippines. Ibinahagi rin ni Claire na ang impormasyon ukol sa umano'y bentahan ng kumpanya ay nagmula kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, na binanggit din umano ni Leandro sa isang interview. Dagdag pa ni Claire na nanatiling mahalaga na tutukan ang mga isyung inilabas ng Department of Energy laban sa mga kumpanyang kaugnay ni Leandro sa halip na ituon ang pansin sa personal na alitan. Samantala, kinumpirma ni Ombudsman Remulla na kasalukuyang sinusuri ang operasyon ng Solar Philippines at SPNEC upang alamin kung may paglabag sa batas, partikular sa usapin ng paggamit ng mga subsidiary na maaaring nagiging paraan upang malusutan ang umiiral na regulasyon. Claire demanded 500 million pesos in damages from Leandro. Humiling ng kabuuang 500 million pesos na danyos si Claire laban kay Leandro kasunod ng tumitinding banggaan nila kaugnay ng kasong cyber libel. Nag-ugat ang hakbang ni Claire matapos ang naging pahayag ni Leandro sa social media noong March 22, 2026. Sa kanyang post, iginiit ni Leandro na wala siyang obligasyong bayaran ang umano'y dinaranas na sleepless night at anxiety ni Claire dahil sa reklamong isinampa niya. Gayunpaman, sinabi rin niyang handa siyang tumulong sa gastusing medikal kung kakailanganin ni Claire magpagamot. Bilang tugon, inihayag ni Claire sa isang press briefing na bahagi ng kanyang counterclaim ang paghingi ng 500 million pesos na danyos. Ayon sa kanya, ang umano'y pagbaluktot ng ilang detalye sa reklamo ay nakaapekto sa kanyang integrity bilang spokesperson ng palasyo, dahilan upang igiit niyang nararapat lamang na siya ay mabigyan ng kabayaran. Dagdag pa ni Claire, ang pag-amin umano ni Leandro na nagdulot ito ng sleepless nights at anxiety sa kanya ay magsisilbing bahagi ng kanyang depensa sa kaso.
Si Claire na rin ang tatayong abogado para sa sarili sa pagharap sa kasong isinampa laban sa kanya ni Leandro. Leandro denied claim he caused Claire sleepless nights and anxiety. Naglabas ng paglilinaw si Leandro kaugnay ng kumakalat na interpretasyon sa kanyang pahayag tungkol sa umano'y nararanasang sleepless nights at anxiety ni Claire. Ayon kay Leandro, hindi niya inamin na siya ang dahilan ng naturang kondisyon ni Claire. Ipinaliwanag niyang ang mga salitang iyon ay direktang hinango mula sa affidavit ni Claire at hindi sariling pag-amin. Bilang patunay, ipinakita niya sa media ang bahagi ng dokumento kung saan nakasaad ang paghingi ni Claire ng hindi bababa sa 500 million peso moral damages dahil umano sa stress at takot na dulot ng kasong isinampa laban sa kanya. Binigyang diin ni Leandro na ang paggamit niya ng quoted sa kanyang social media post ay malinaw na indikasyon na ang pahayag ay alegasyon ni Claire at hindi kumpirmasyon mula sa kanya. Sa kanyang naunang post, sinabi ni Leandro na wala siyang obligasyong magbayad para sa umano'y epekto ng kaso sa kalusugan ni Claire. Gayunpaman, inihayag niyang handa siyang tumulong sa gastusing medikal kung kinakailangan nitong magpagamot. Kalaunan, nagdagdag pa siya ng pahayag na makabubuti kung may maipapakitang medical certificate ang kampo ni Claire upang mapatunayan ang kanyang kondisyon. Sa ganitong paraan, aniya, malalaman kung anong uri ng gamutan o tulong ang maaaring ibigay. Kahit pa iginiit niyang wala siyang legal na pananagutan. Ipinunto rin ni Leandro ang kahalagahan ng transparency pagdating sa kalagayan ng mga opisyal ng gobyerno, lalo na sa usapin ng malaking pondo na inilaan sa Presidential Communications Office. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!